inay ko po, ang sakit po. Panoorin po natin. Kasama natin ngayon si Joanne. Joanne, ano ang issue mo sa nanay mo? Pabayang ina. Pabayang ina? Bakit mo nasabi yan? Kasi once na umpisa baby pa lang ako, yung truth, yung ano niya sa akin, parang hindi niya ako anak. Kaya nagkaganto yung mata ko. Kasi tuwang-tuwa siya. Sabi niya, ay yung anak ko naduduling. Tuwang-tuwa pa siya. Sabi ng mga tita-tito ko, huwag kang ganyan sa anak mo. Tapos hanggang lumalaki ako, hindi ko siya nakakasama. Ang nakakasama ko, lola ko. Tapos yung nag-aral ako ng grade 1, kinuha niya ako. I-enroll lang niya ako. Pag kailangan ko siya, hindi siya pumupunta. Hanggang lumalaki ako, nagkakaroon ako ng isip, ganun lang siya. Tapos pinababayaan niya kami, minsan nagugutom kami, minsan papasok kami eskwelahan, wala kaming kain, pupunta kami sa mga puno para kumuha ng makakain namin. Hanggang namatay yung lola ko ng grade 7 ako, hindi siya pumunta ng burol, kami lang, ng kapatid ko, tapos ng tito ko. Tapos nang namasukan ako ng katulong kasi pinabayaan niya ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sinabi ko sa isip ko, kaysa barkada ako, papasok na lang ako ng katulong para kahit papaano, may pera ako, busog ako. Tapos, doon nagtrabaho ako nyon. Nagkaroon ako ng pamilya, nag-18, nagkaroon ako ng asawa. Tapos, once na mga anak ako, hindi niya lang ako masilip. Tapos, Ilan kayong magkakapatid, Joanne? 7 po. Okay, sa 7 magkakapatid, ikaw lang ba ang ganitong tratuhin or lahat kayo? Halos lahat kami. Saan kayo iniwan? Sino ang nag-aalaga sa inyo kung ganun siya bilang nanay? Iniwan niya kami, pag maalis siya sa stepfather ko kasi anak kami ng mama ko sa una. Yung sa pangalawa, 5 yung anak niya, tas kami 2, lahat kami 7. Okay, so kayo ay lumaki na sa lola ninyo. Hindi, 2 lang kami magkapatid, halos lumaki sa lola ko. Okay, kayong 2. Oo. Si ang lola nyo ay nanay niya. Opo, Ilang taon kang nag-umpisang maging kasambahay? 12 anyos. Okay. Hindi, tama ba yung narinig ko kanina nung baby ka, ganyan, pinanganak ka ng ganyan yung mata mo? Hindi, nag-convulsion sa sobrang taas ng Sa lagnat. kumbulsyon, nangyayari talaga yan. Oo, oo. Sobrang taas po ng lagnat, ano. Okay, asan ang nanay mo ngayon? Nandyan po sa... Nagkikita naman kayo? Halos kasi po yung bahay ng lola ko, hinati lang po namin. Sa kabila So, siya. nag-uusap naman kayo? Etong time na to, hindi po kasi yung anak ko po sinaktan niya, pinalo niya. So, nagagalit ka. So, bukod sa pabaya, isa siyang malupit na lola sa anak Pumapatol mo. po siya sa mga apo. Pumapatol. Kahit maliit. Gusto mong makausap ang nanay mo? Tawagin natin Wilma Pasok. Aling Wilma, diretsahang tanong po. Ayon sa inyong anak na si Joanne, kayo daw po ay pabayang ina at nananakit na lola. Nanay Wilma, ano ho ang may explain nyo doon sa paratang sa inyo ng anak ninyo? Yung sa baby naman po siya, hindi naman po totoo yun ang nilagnat po siya o tumirik ang mata. Kasi po kami po, ang maliit lang po ng gasera ang ginagamit po namin. Yung gasera namin po, malayo po sa amin. Dito lang po kasi para hindi po masunog yung bahay namin. Kasi yung bahay namin po doon, kubo-kubo lang po kami doon. Sa totoo lang po, hindi ko po siya pinabayaan. Inalagaan ko po siya ng mabuti para po wala pong masabi po yung kanyang ama, yung ama niya sa akin. Pabayao siya, ako ang nag-aalaga sa kanya. Lahat-lahat po ginagawa ko po ng paraan para mabuhay po kami ng marangal na 2 kong anak. Totoo ba ito? Bakit tila baga iba ang nakakarating sa yung istorya? Kasi Ang inaalagaan, sorry ang inaalagaan ba kayong 2 magkapatid? hindi po. Kasi po, lola ko po talaga yung nagpalaki sa amin. Ang sabi po ng mga tita tsaka tito ko. Kasi hindi naman po magsasabi yung tita tsaka tito ko, lola ko, kung hindi naman yung totoo. Na pinabayaan niya ako, bakit nagkaganti yung mata ko.
Pinanganak nyo na po bang ganyan ang mata ni Joanne? Hindi po. Okay, so ang sinasabi kaya po raw siya nagkaganyan dahil sa kapabayaan ninyo. Ano Hindi ko po siya pinabayaan. Nung maliit po siya, inaalagaan ko pong mabuti. Alos wala po akong tulog. Nagtitinda po ako ng sari-sari kong gulay para makaraos po kami sa pagkain sa araw-araw. Kasi siya po dumedede sa akin. Nanay Wilma, ano ang nangyari? Bakit nagkaganito ang anak ninyo Kasi po, na nagtampo ng matagal kasi na po, panahon? yung ano po yan, yung si Joan naman po, tumungtong po siya ng 4 na taon. Sinasama-sama ko po siya sa nanay ko, saka yung yung anak kong isa, yung sinundan niya. Sabi ng anak kong yan, pag tumatawid kami ng ilog, yehey, naandyan na yung bahay ni Lola. Oo, doon muna tayo magpapahinga So parang sa Lola. sinasabi mo, masaya naman siya doon sa lola niya. Opo, tapos Kaya't iniwan mo na lang doon sa iniwan lola. ko muna po sandali. Gaano katagal ninyong iniwan? Wala pa pong isang araw, iniwan ko po. Tapos pag uwi po naman namin, pag nakapagbenta na po ako ng mga gulay, bibili na po ako ng bigas, bibili na po ako ng ulam. Okay, at kasi gusto nating, kung nagtatrabaho, sinasabi ni Nanay Wilma, siya ay nagtatrabaho, at araw-araw ba kayong binibisita? Hindi. Okay, so nasaan ka ng mga panahon na yon na matagal ka yatang hindi nakikita, Nanay Wilma? Kasi yun ang punot dulo ng pinanggagalingan ng pain ni Joanne ngayon, ang pangungulila sa inyo at hindi daw kayo naging nanay sa kanilang magkapatid. Hindi naman po sa ganun. Yung lahat naman po silang magkakapatid, mahal na mahal ko po sila. Kaso nga po, wala nga po akong magawa dahil wala pong nag-iintindi sa kanila. Ang hinahanap ko po, yung naghahanap buhay naman po ako para meron po akong ipapakain sa kanila kahit papaano makaraos po sila. Ako po nahihilo na ako, minsan nagugutom na po ako, sige pa po ang tinda ko, wala po akong magagawa sa kanila. Pero nagbibigay ko naman po sa kanila ng pagkain sa araw-araw. Mama Carla, gusto ko na malinaw, Ate Wilma, yung ano po talaga ang sanhi ng ng diferensya sa mata ng anak nyo? At sa base sa inyo, kasi ang Opo. kwento, kumbulsyon, Opo. napabaya, ano po ang kwento sa inyo? Minsan kasi po, yung anak kong yan, na minsan sinasama ko po sa paglalabada ko, nagsasampay na po ako kasi malapit lang po ako sa kanya. Parang gumaganong-ganon siya. Hindi ko naman po alam kung ano yun kasi unang baby ko nga po siya. Hindi naman po siya nilalagnat doon sa duyan. Kinarga ko na po siya, ginaganong-ganon Hindi, po siya. pina-check up nyo po ba? Hindi pa po nagpa-check up kasi alanganin po So, nung araw. nakita nyo na may nangyayari na sa mata niya, hindi ba kayo Yung nag-alala? nasa mata na po siya, nagaganyan-ganyan na po siya, umiikot-ikot na yung paningin niya, kinakarga ko po siya at ginaganong-ganong ko yung katawan. Hindi pina-check up? Hindi po pina-check up kasi po, Okay, alanganin so wala na po. kayong ginawa kung Wala ano. pa po. Yan ang kwento ng isang ina, pero tinitingnan natin saan nanggagaling yung galit ng isang anak at pag-iisip at pangungulila sa isang ina. Ni Dr. Love. Salamat, Mama Carla. Isang episode na naman to na para bagang mga biktima tayo ng kahirapan na nagsasuffer ang pamilya. Ang panahon sa mga anak ay nawawala para kumita, para mapunuan yung mga pagkukulang at pangangailangan ng anak. Hindi ko rin lubusang masisi si Aling Wilma dahil bahagi ng kanyang pagiging ina ang pag-supply ng pangangailangan. It's just that wala siyang katuwang sa pagbibigay ng pangangailangan sa mga anak niya. Pero Aling Wilma, hindi ho tayo maaaring mabuhay at umikot lamang doon sa mga bagay na material, pera. Alamin natin at harapin natin ang katotohanan na malaking bahagi po sa ating mga anak ang hinahanap nila yung presensya ng isang magulang. Hindi rin natin masisi yung mga anak sapagkat nawalan sila ng amor. Lumaki sila na wala ang magulang. Nanay Wilma, may panahon pa tayo sapagkat nadinig natin ang sigaw ng mga anak mo na hinahanap ang iyong atensyon bilang ina.
Kayo, Joanne and Maricel, mga magulang na kayo, may mga anak na ba kayo? I'm sure nauunawaan niyo na rin yung sinasabi ko at yung pinagdaanan ng nanay niyo. Mga magulang na kayo. Alam natin na ang nanay natin ay nakagawa ng napakalaking pagkukulang sa atin. Hindi na ibigay ang atensyon para sa atin. Pero anong plano niyo? Pananatilihin ba natin ang galit sa ating puso at kalimutan na lamang si nanay na naging bahagi ng buhay natin? Or mayroon pa kayong space sa puso niyo na pwedeng magpatawad sa inyong ina bilang magulang na rin kayo? Pag tayo po ay nagpatawad, ang tunay na elemento ng pagpapatawad ay paglimot sa kasalanang nagawa sa atin at pagpapanibagong buhay. That's the concept of true forgiveness. So kayo ang sumagot ngayon yan. Maraming salamat.